Isang magandang gabi sa inyong lahat. Atin na pong sisimulan ang ating pagdiriwang ngayong kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo. Kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman, tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo at pinaghati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Ngayon po ay babasbasan natin ang inyong mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak na mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na narurupok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inululuhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong patayin ang sindi ng mga kandila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinabing ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko.
At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakihihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo
at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, February 2, at tayo'y nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Pero ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa Panginoon sa templo. At bahagi ng kwento ay ang paglilinis sa mahal na birhen. Matapos na siya ay manganak at dumaloy ang dugo sa kanyang katawan, kailangan ng ritual o rito ng paglilinis. Pero ito po nakatuon sa pagdadala kay Jesus na Panginoon natin sa templo. At bakit may mga kandila? Dahil si Kristo ang liwanag. Dinala ni Maria at ni Jose ang liwanag doon sa templo na dinala si Jesus. Naintindihan po ba? So, alam niyo ba kung bakit kayo nagdala ng mga kandila? Magtitinda ba kayo ng kandila? Minsan ang dami, no? Dapat lamang na at least matutunan natin, baka mamaya may mga maling naituro, mga maling nakasanayan, bakit tayo nagpapabasbas ng kandila? Para pag kumidlat, sisindihan natin, hindi tayo tatamaan ng kidlat. Tama ba? May mga ganyan bang pananaw? Itigil nyo yan. Huwag kayong adik sa kandila. Okay? Kaya nga, liwanag. Sumisimbolo, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na tayo po ay kailangang may gawing desisyon. So para matulungan, yung iba po, sindihan mo ang kandila, magdasal ka. Para nang sa ganon, magabayan ka ni Kristo na liwanag ng ating kaisipan sa mga desisyon na gagawin natin. At mainam din na ang inyong mga sinindihang kandila na pag-uwi ninyo, mag-anyaya sana at magkaroon kayo ng lakas ng loob na pangunahan ang pagdarasal sa loob ng pamilya, sindihan ng kandila na yan. Wala kayong aasahang pampaswerte dyan. Naintindihan ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi yan anting-anting. Ay, ba sa inyo, maya, ngangatain pa yan, no? Pag kinain ko ito, lalakas ako, babata ako, no? Huwag niyong kainin, ikis-kis nyo, baka sakaling kuminis ang mukha ninyo dyan sa esperma. No? Pero yun po ang sinisimbolo. So dahil nagpabasbas kayo ng mga kandila, dahil may bit-bit tayong kandila, higit na inaasahan na makita sa atin ang liwanag ni Kristo. Maganda siguro yan, no? Kapag hindi kayo nagkakaintindihan, pareho kayo magsindi kayo ng kandila, no? Subukan kaya ninyo, no? Lalo na kung may mga nag-aaway-away, mga hindi nagkakaintindihan, humawak kayo ng kandila, no? Para na sa ganun mas maliwanag kayo at subukan yung ilapit sa mukha ninyo para maramdaman ninyo yung init, no? Ng inyong damdamin, hindi ng kandila. Di ba? Okay. Okay na tayo sa kandila, ha? Maganda po, no? Ipamahagi ninyo, bigyan ninyo, lalo na yung mga tao na nadidiliman ang kanilang isipan, na dahil yan ay nabasbasan, nawa makatulong sa kanila, no? Sa kanila pong pinagdaraanan na makita yung tamang landas na dapat nilang tahakin. Ngayon, bahagi ng pagdiriwang
narinig na natin kanina, dinala ni Maria at ni Jose sa templo ang sanggol na si Jesus at nakita ito ni Simeon. At nang makita ni Simeon, laking pasasalamat niya. At yung namutawi sa kanyang bibig na pupwedeng, kung kayo ang tatanungin, ano ang nais ninyo? Anong gusto ninyo? Uy. Ano ang gusto ninyo? Ngayong naririto ka, ano ang gusto ninyo? Ano ang dasal ninyo? Kaligtasan? Ano pa? Mahabang buhay? Gusto niyo mahabang buhay? Pero di na kayo makakalakad, ha? Mahabang buhay kayo. Wala na kayong ngipin, ha? Mahabang buhay yan, ha? Sigurado ba kayo? Hindi nga. Sige nga, sa puntong ito, lalo na sa mga may edad na dito, no? Kasi si Simeon, matanda na ito eh. Sa mga bata-bata, pwedeng sabihin na hindi pa malinaw sa kanila kung anong gusto nila. Pero sa mga matatanda, sa atin, alam mo na ba kung anong gusto mong hingin sa Diyos? Ha? Mahabang buhay pa rin? Alam niyo ba? Pinag-iisipan niyo ba kung ano? Meron bang katulad ni Simeon na nagsasabing, Lord, kunin mo na ako? Sabihin niyo nga yan, Lord, kunin mo na ako. Wala? Ayaw? Ayaw niyo pa rin? Hindi, umuwi na kayo. Ayaw niyo naman pala eh. Di ba, magandang aral na ibinibigay sa atin eh. Si Simeon, di ba, naghihintay. Napakatagal na panahon naghihintay ni Simeon. Ngayon, sabi, sa wakas, yung katuparan ng pangako ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang katuparan ng pangako na si Kristo, ang Mesiyas, ipinanganak na, dinala na, harap-harapan, nahawakan niya, ito na ang katuparan. Kaya, Lord, okay na ako, Lord. Kunin mo na ako, Lord. So, ibig sabihin, di pa kayo okay. Kailan kayo magiging okay? Ha? Uy. Itong nilalaman ng ating kwento, ang aral ng ating ebanghelyo, anong dinadasal mo? Mahabang buhay. Kailan mo idadasal na, Lord, kunin mo na ako? Kasi si Simeon, ito rin naman maganda, no? Si Simeon, alam niya na ibigay niya na ang kanyang sarili sa paglilingkod sa templo. Buong buhay niya na, ibinigay niya, okay na siya. Kaya tayo, halimbawa, kailan mo sisimulan? Halos di ka na makalakad. Nawawala na yung panlasa mo. Nawawala na yung paningin mo. Tapos hindi mo pa rin sinisimulan. Kapag sinasabing, Lord, kunin mo na siya, wag muna, Lord. O sige. Pero pagtiisan ninyo, ha? Yung pipila kayo sa ayuda, sa AIX, pipila kayo sa mga senior citizen discounts, hihingi kayo sa inyong mga anak, pagagalitan pa kayo at sisigawan pa kayo ng mga anak ninyo. Ay, gusto nyo pa pala mahabang buhay. Pero kailangan masaya ka. Dapat masaya ka. Gusto mo pa palang mabuhay sa mundong ito eh. Pero ang sinasabi din, mas masaya ang buhay sa piling ng Diyos sa kalangitan. Kaya lang, parang hindi natin iniisip yon, kaya hindi rin natin iniisip, Lord, kailan mo ba ako kukunin? Wala bang preparations? Wala bang excitement? Lord, sana kunin na ako. Sana sa linggo, sa susunod, sana kunin. Para nang sa ganun, na nabubuhay na tayo kasi hanggat hindi natin iniisip yon, hindi ka rin nabubuhay ng tama. Naintindihan ba? Yung matatanda dyan, uy, tamo, hirap na nga kayo makaunawa, di ba? Pero gusto nyo pa, mahabang buhay pa, di ba? No? Hirap na nga ako magpaliwanag, pero gusto pa mahabang buhay. Pati rin, ano nangyari? Wala.
Real talk lang tayo, ha? Kasi mahirap yung, nabubuhay ba tayo? Nakikita mo ba na may silbi ka sa mundong ito? Nakikita mo na ba yung silbi mo? O baka naman isa ka sa mga naging dahilan bakit maraming magnanakaw ngayon? Ha? Pero gusto mo pang mabuhay. Gusto mo pang umabot sa 2028 election para maiboto mo pa ulit yung magnanakaw. Pahirapan natin sarili natin. Pero kasi isang biyaya ang inihahandog sa atin. Yung makita ang Diyos, isang biyaya yan sa atin na dapat excited tayo. Dapat inaasam natin yan. Kasi kung hindi si Kristo ang makikita mo, yung katabi mo ang makikita mo. Sige, tingnan mo mukha niyan. Tingnan mo, tulala na, di ba? Tulala na. Wala nang sigla, pero Lord, mahabang buhay pa. Pero nakaganyan ka lang. Di ba? Pero nawa, no? Sa tulong ni Simeon, sa tulong ng pagdiriwang natin na ito, makita nawa natin si Kristo isang araw. Pero sa ngayon, gawin muna natin ang ating mga misyon at ang misyon natin, dalhin ang liwanag na ito, lalong-lalo na sa mga nadidiliman ang kanilang buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan, naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose. At gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.